Jessica, matapos ka ma-upload sa social media ang kanilang alitan o video ng kanilang alitan sa kalsada, ay humarap sa GMA News kanina ang 2 sa 3 driver ng van na nakaalitan nung nag-upload ng video na si Timothy John Remorca. Isang araw matapos i-upload sa social media ni Timothy John Remorca ang video ng pagkompronta sa kanya ng driver ng 3 van na kanyang nakaalitan, humarap sa GMA News ang 2 sa 3 driver na nakaalitan niya sa Aurora Boulevard kahapon ng umaga, sina Hilde Guzman at Mark Agtarap. Itinanggi nila ang alegasyon ni Remorca na ginitgit at sinaktan nila ito. Papunta raw ang grupo sa Cavite kahapon para bumili ng second-hand SUV para sa buy and sell business ni De Guzman. Pagdating ng Aurora Boulevard sa kanto ng Broadway, nagduda raw sila sa patakbo ni Remorca sa kotse nito. Nung nakita ko, malayo siya, pumasok po ako para dumaan sa kalsada. Hanggang sa naririnig ko, maya-maya, revolusyon siya na revolusyon. Di kinabahan ho ako. Actually, may dala akong pera. Nung hinarang ang kaibigan ko, ganyan na ganyan din ho yung nangyari sa akin nung nakarnapan ako ng sasakyan. Sa pagnanais kong maipagtanggol yung kaibigan ko, bumaba rin po ako. Napanood na raw nila ang video na in-upload ni Remorca sa social media. Doon maririnig ang tunog ng isang wangwang habang sila ay nagtatalo. Alegasyon ni Remorca, ang wangwang ay galing sa mga puting van na kanyang nakaalitan. Maririnig din na sinabi ng isa na meron daw silang sakay. Ano sakay namin? Ano sakay nyo? Ano sakay nyo? Meron kayong wangwangs doon sa 3 van? Wala. Wala. Saan ho nanggaling yung tunog ng wangwang doon sa video? Yun ang hindi ko alam kung ambulansya na nasa likuran kong naharangan. Dagdag nila sila raw ang ginitgit ni Remorca. Hindi ko siya ginitgit. Dahil kung ginitgit ko siya, yung 2 van na nakasunod sa akin, hihinto na yun eh. Hindi ko siya kinat. Hindi ko siya... Ako ang kinat niya. Sa video makikitang pilit kinukuha ni De Guzman ang cellphone ni Remorca na gamit niya sa pagkuha ng video. Kinukuha ko po talaga yung cellphone niya para tanungin siya bakit niya ako binibidyohan. May dala akong pera, hindi ko alam kung bakit niya ako binibidyohan. Isang click lang, sir, sa telepono. Kung may extra siyang telepono, pwede may mangyari sa buhay ko, pwede ko ma-hold up. Hindi humarap ang driver ng pangatlong van, ang lalaking nagpakilalang pulis sa si Andrew Capisen. Kaibigan umano siya ni De Guzman, pero hindi pa raw ito handang magbigay ng pahayag. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Office o LTO na balak nilang pagharapin ang 2 panig. Gusto ko siyang kausapin. Kanina, nagkita kami sa isang istasyon. Gustong-gusto ko na siya lapitan. Ba't niya ginawa yun? Sagot naman ni Remorca sa grupo. Nag-revolution ako dahil inaagaw niya na yung line ko eh. I would stay on my lane, pero pinipilit niya akong siksikin. I'm just telling the truth. I don't know about them, but on my end, the reason why I shared that video and I'm talking to you now is because I do know the truth. I saw what happened. Magsasampa naman daw si Remorca ng kasong assault at physical injuries laban sa grupo. Ang sakay ninyo... Jessica, wala pa mang definite schedule, no? Ay sa susunod na linggo, inaasahan natin na magkakaharap ang 2 panig. Alinsunod na rin ito sa naunang layunin o naunang sinabing layunin ng LTO na gusto nila, bukod sa mapagharap yung 2, pagpaliwanagin yung 2 panig, ay matunton at matukoy kung ano nga ba talaga ang nangyari at sino ba talaga ang may kasalanan. Samantala kanina naman, Jessica, no, ay sinubukan nating kunin yung pahayag nung isa dun sa 3, no, na driver ng van, yung nagpakilalang pulis na kinilala nung grupo na si Andrew Capesin, pero pinaabot na rin nung kanyang kasamahan na si Hilde Guzman, yung ating nakapanayam kanina, na sa ngayon no, hindi pa raw siya handang magbigay ng kanyang pahayag, lalo't meron daw siyang personal emergency na tinutugunan sa ngayon, Jessica. Okay, pero konfirmado ba na pulis yun, Dano, yung si Capesin? At ano ang naka-duty ba siya noon? Nagpakilala ba siyang pulis? Okay, Jessica, yung nung tinanong natin dun sa grupo, specifically kay Hilde Guzman, kung pulis nga ba itong si Andrew Capesin, no, yung nagpakilalang pulis dun sa video, sabi niya pulis daw. Nung tinanong natin kung ano yung rango niya, hindi niya masabi, pero sabi niya kaibigan na raw niya si Andrew bago pa raw ito naging pulis. Ngayon, sinusubukan natin na ma-verify ang kanyang kung ano yung rango niya, ano yung destino niya, at kung siya nga ba
may pulis talaga no sa PNP, at sa ngayon no ay naghihintay pa rin tayo ng kumpirmasyon mula sa pambansang pulisya. Bagamat sinasabi kanina ni Hilde Guzman no na yung lakad daw nila kanina ay una hindi naman daw talaga originally kasama itong si Andrew, itong nagpakilalang pulis. Ang talaga daw magkasama, talagang magkasama dun sa kanilang lakad, no, yung pagbilin dun sa second-hand na SUV, silang dalawa. Nagkataon lang daw na nung umagang yon, kahapon ng umaga, napadaan itong kaibigan nila, itong si Andrew, at napakiusapan na sumabay na rin sa kanila para na rin daw sa kanilang personal na proteksyon, lalo't malaking halaga daw yung kanilang dala, Jessica. May kasama silang pulis, nakarnapan na daw sila dati, pero hindi sila umastang parang kinakabahan sila doon sa sinasabi nila na kaya sila ganun umasta kasi kabado sila. Yung kung titingnan natin no, dun sa base na rin dun sa kanilang mga nasagot, yung kaba, yung sinasabi nila na apprehension, it came before yung mismong confrontation. Kung babalikan natin yung nabanggit nga nitong grupo, no, ang allegation nila ay kinabahan daw sila dun sa patakbo nitong si Remorca, yung nag-shoot ng video, yung nag-upload ng video dun sa kanyang sasakyan. Kasi parang ang lumalabas daw, nauna naman daw talaga itong convoy. Nasa likod daw itong si Remorca pero nagre-revolusyon daw. Tapos kada takbo daw nila, sinusundan daw sila nitong si Remorca. Taliwas naman ito dun sa sinasabi ni Remorca na kinat siya nitong convoy at gumamit ng wangwang na may flasher lights na muntik pa raw siyang mabangga, at kaya daw siya lumalapit dun sa grupo ng convoy ay para malapitan daw na makunan yung plaka at para daw mai-report yung kanilang hindi tamang gawain, as said by Timothy Remorca. Ngayon, dahil walang kuha nun, yung eksaktong kuha nung sinasabing insidenteng pinagmulan ng lahat ng ito, ay yun yung isang bagay na gustong malaman ng LTO sa pamamagitan ng paghaharap sa magkabilang panig. Okay, naka-convoy sila, na-establish yun. Ang nakakaintriga, ano yung sinabi ni Hilde Guzman na karga nila o sakay nila? Sabi, alam mo ba kung ano ang sakay, kung sino ba o ano yung sakay namin? Jessica, ang eksaktong sinabi nitong si Hilde Guzman dun sa video, no, alam mo ba kung ano ang sakay namin. So, yun yung time na hinihila siya papasok doon sa sasakyan. Ang sinasabi ni Hilde Guzman, yung tinutukoy niya doon ay yung 780,000 pesos na dala nila na pambili sana, no, kasi may bibilin daw sila na SUV, babayaran daw nila in cash para doon sa buy and sell business. Dahil malaking halaga daw yun, talagang apprehensive sila o talagang sinisiguro nila na gwardyado yung halaga. Kaya kaya tinanong din natin, kung natatakot kayo na halimbawa isang motorista na katulad nitong si Remorca, mag-isa, convoy sila, ma-hold up kayo. Oo, na makalapit kayo doon sa halaga, bakit ninyo hinila para makalapit doon? Sabi niya, malakas naman daw yung loob niya dahil meron siyang mga kasama, itong ang kanyang dalawang kasamahan. Pero parang hindi yata pangkaraniwan yun na sasabihin mo na alam mo ba kung anong dala namin, na pera pala yun. Di ba hindi mo dapat sinasabi yun na may dala kang malaking pera? In any case, Dano, let's leave it at that. Antayin natin ang developments mula sa LTO. Maraming salamat sa'yo.